So hello, good day everyone. Welcome back to my channel. So today's video tutorial no, maghimo ta og custom header sa ato ang website using WordPress or Elementor Builder. So before that no, kung bago pa ka sa akong channel, click subscribe and hit notification bell para updated mo sa akong mga bagong video tutorial. So so padayon na no. So naa na ta sa ato ang WordPress dashboard. So first na tong himon is ato ta sa ato ang templates. Dayon choose theme builder and then click header and then add ta diri og bagong header. So para ni sa mga ano no, mga beginner pa lang sa gusto maghimo og website nga using Elementor Builder. So kung ang inyong Elementor no, kung nag-purchase mo og license or naka-pro license mo, so kaning mga pre-made template diri pwede na to ni siya magamit kung naka-pro license mo. So pero since nga wala ta na, so maghimo ta og ato ang customized header. So first na kung imo no, uh, today's ano no, akong himuon nga header is very simple lang para lang jud sa ano pang beginner lang na mga design. So first mag-add kog laing section and then kaning column dire mag-copy ko og i-duplicate ako isa ani para tulo ka column ang ako ang header which is ang logo and then ang iyang mga navigation og ang ikatulo depende na ninyo kung sa inyo ibutang diri either buttons, mga call to action buttons kasagaran makita na sa inyong website. So mangita tag sample nga website diri like uh, roofing contractor lang. Um, Contractor sa New York. For example sa New York. So tanaw natin lang mga header diri no. So nara. So basic header no. Na diri. So kasagar na siya primerong section niya is na siya ihang address, visible yung address sa top sa iyang header. This is gang iyang cellphone number o social icon. So naara gina ninyo kung saan niyo pag design ang inyong header. So but for me kung himong karon is ang logo and then kani navigation dayon ang diri nga side sa iha wala siya. So ato ang side butangan ako dari og button na mga call to action button like kung asa pwede maka-registered or mga booking link nga naka-connect sa isa ka button. So balik na ta sa to ang um, header. So first either site logo ang atong elements gamiton or pwede po image and then i-upload lang dayon na to ang ato ang logo. So in my case gamiton na ako ang image and then upload ko diri sa ako ang logo. So kung naana mo yung mga frame-made logo nga nahimo na or random na, so pwede kayo yung gamiton na. So pwede na to siya i-adjust no. So ang nakanindot ni Elementor no, so drag and drop lang gid siya. So very simple kayo i-navigate ang Elementor Builder. So kani pwede na ko siya pagamyan ana. So depende na ninyo kung sa gusto niyo unsa kadako ang logo gusto niyo ibutang. So next is navigation or nav. So
Diri, um, mm, before di ay no nga mo ano to no mo upper tong mga navigation diri navigation menu sa tong website, natay i-set up daan before na, so i-save draft lang sa nato no, then add to ta sa WordPress dashboard, and then add to mo sa appearance and then menus, diri mag-create ta og mga navigation menu kung menu item para mo upper dito sa to ang header nav elements. So pangalanan lang ako diri og main menu, so create, and then ipangbutang lang nato ang mga pages nga nano na ato anang na publish. So kung nano mo kung ang yung mga pages, kung daghan mo mga pages ka na nga publish na, so mo upper na siya diri, most recent og diri, so pwede ato siya i-add. So depende na ninyo kung unsa nga mga pages ang gusto niyo ma-upper dito sa ato ang navigation, you know. So for example ako ang magdungag pa ko og pages no, para medyo daghan-daghan ang ato ang ah, navigation item. So ako aning ipang publish since naka-drop sila, so ipang publish na ko na siya. Sorry. Okay, so balik tayo dito sa appearance and then menus. So ara na nanggawas na yung ang mga pages nga kung pang-publish, so pwede na to siya i-add sa to ang menu, and then imuha lang dayon siyang uh, i kanang kung unsay gusto nimo ang pagkasunod-sunod sa imuhang mga item, navigation item. So click save change, then ato tabalik sa Elementor templates, and then theme builder, ito ta sa atong header. Okay, so karon, so nag-offer na siya ang ato ang mga navigation item no. So diri pwede ninyo siya i-design kung sa ang inyong prepare or branding theme sa inyong website. So diri na siya sa style dapit. So for example sa inig hover nato atong i-change atong text, pwede na to siyang white, and then ang font color niya, um, so adjust lang nyo dari ang color, or kung naamoy preferred branding theme sa inyong website, pwede nyo na i-set up daan. So ang active pwede na to siyang kana lang, and then text color pwede kayo nato na siyang ipa-dark. Gusto na ko i-dark kayo siya. So inig hover ang iyang text, pwede na to siyang blue, and then ang iyang pointer is change na to into, so ikaw na bahala sa gusto ni mga timpla sa colors yung website. So ano lang, so very basic lang ako ang gusto.
So next is button. So there is last no pwede ka mag like contact us button or mga booking link pwede natin ibutang dyan mga call to action uh, button. So ano lang, and then um, since na to ang ihang uh, color no, so um, I prefer nga blue. Ana, dayon naaday ko'y extension, Chrome extension nga gi-download. Usa di ko ano siya, color picker. Mas dali ra siya mag-set og color sa imuhang mga elements nga ah, imong ipang add ari. For example, ang button, ah, gusto ka nga parehas siya og color sa imuhang logo, dili ka makuha sa og color sa imong logo. So click lang nimo din, click ni kani eyedropper ang pangalan sa extension no. So inyo lang ning or ibutan ako ang link sa description para ma-download nyo. So is dali ra kayo, dako kayo siyang tabang. So for ano, so then ikapihon lang ninyo ning color, murag color code niya. So dayon, so pwede na ninyo i-apply dayon diri, and then ilisan lang ninyo. So anak simple, dali ra kayo. So eyedropper, so helpful kay siya kung gusto ka mag uh, imuhang ama brand color sa imong logo is i-apply nimo sa imong website part. So uh, pwede nimo butang diri get started or contact us sa pa imo gusto nga i-label sa imong button. So pwede din ta maghimog animation diya no, nig hover nimo adto ka sa style, then hover dayon hover animation. So pwede nimo siyang mili ka diri kung sa gusto nimo action sa imong button, kung inig hover na to sa button no. So ikaw na bahala og say gusto nimo nga daghan kay ni siya, actually daghan kay ni siya nga mga kunwari nga mga function. So ikaw na bahala og sa gusto nimo. So ano lang, I prefer this way. So click kung okay na nga to ang header, kung satisfied na ka sa imong header design. So pwede na to siyang publish, and then click entire site lang, choose entire site sa add condition, then save close. Then ayan na tayo header sa to ang website. So kaning once nga ato aning i-assign sa entire site no, so every pages nga mo click taan kaning atong header is visible gini siya. So before nga atong ko ano i-check na to siya sa tablet version o mobile version kung sa iyang dagway. So there is a tablet version ana, so medyo lain siya. So pwede na to siyang um, redesign diri, i-redesign na to siya. So mm, so medyo maot siya no. Anang
Actually, there is tablet version view. Wala kay na ko siya ginat-change og in case na lang og ang button dili na ko gusto mo upper diri. So pwede kayo nimo na siyang i-hide ani nga view. So ang imong mo lang click nimo ang column and then adto ka sa responsive and then i-hide nimo siya. So once ang isa ka user uh, or mga client or customer nga mo visit sa imong website or then they are using a tablet, so ang makita sa imong header is kini lang nga part, dili na ni siya visible ani nga part, kini lang. Pero kung gusto ka nga ipa-visible nimo, so ah mo lang disable ang hide, so makita na siya. So diri ta sa mobile, diri pinaka-importante jud mobile kay most of the sa panahon nato karon, no, kasagaran ang mga tao halos na nay cellphone na yun, mas daghan ang users nga gamit og cellphone na karong panahon na. So dapat jud ang imuhang mobile version sa imong website tarungon yun mo siya og design mo bali mobile friendly jud ang design sa imuhang website. So bali dili pwede nga murag murag basta-basta lang. So dapat na siya first impression pod sa mga uh, user or customers nga madtos or visit sa imong website. So kini pwede kayo ka mag kung dili ka gusto sa dagway sa imuhang ano layout sa dire sa imuhang header sa mobile view, so pwede kay nato ni siyang i-hide. I-hide nato ni siya. I-hide ni na. So pwede ta mag-create dire og bag-ong section or bag-ong header view para sa to ang website. So ako lang yung i-rename diri, butang na ko siya og mobile view header. So dayon ang ay lang kalimot adto ka sa responsive, i-hide nato ni siya sa desktop og tablet para dili ni siya visible sa tablet o website, madoble ang imong header kung makalimtan nimo ang responsive og activate ang hide sa desktop view o sa tablet view. So i-hide na to na siya. So para ang inig change inig ang isa ka user dito sa gamit niya nga devices, uh, desktop or tablet, so isa rin ka header ang ilang makita. So diri himo ko mag additional ko og other section inside, but um, for this one ako ang pagamyan ang columns atong header para ma-fit lang siya in one line, dili siya automatic og uh, list in another ano line. Gusto na ko in one line lang sila, so either diri ana and then sa isa so ana, so medyo ako pa kay space, pwede na po siya kasi kani nga kuan niya is 100 100, so pwede na to siyang tungaon siguro, or either dako ang logo din gamay lang ang sa navigation menu, so pwede na to siyang 50. So so ibutan ako diri ang logo. So para sa ako okay na ang kadakon sa logo. So diri ang so navigation menu, ang ganahan ako nga gamiton is kini navigation menu sa elements kit, no. So
nakaganahan ako ani good kay na siya mga like design ba daan sa kwan but nindot siya so kani nga plug kani nga elements no so kung gusto ka magamit nimo ni siya i-install lang nimo siya kini nga plug-in kani elements kahit plug-in i-search lang nimo siya at plug-in lang ka then search mo yung pangalan then install nimo so isa ni sa kani nga element navigation element is under aning plug-in so pili lang tag ano ah, so so nana siya yung mga design effect so may kung nakaganahan ani nga navigation menu so so para sa ako murag okay na gid siya so minimal na lang jud kayo ang imuhang imuhang mga kuan imong i-edit or i-usbon so sa ako okay na siya pero kung gusto pa nimo like nag-hover gusto nimo ilisan or imuhang i-design pareha sa imuhang brand logo so pwede kayo so this is icon so uh, hamburger menu I think dili na sa hamburger menu and then inig hover nimo so pwede na to siyang um, change into kaninga color sa to ang brand logo color so oops mura og dili ni mao hamburger color ara di ay so ang hamburger color pwede na to ni siya i-change into white oops wala siya nag murag daghang na so hamburger toggle murag diri siya or click lang na to publish then refresh na to basin ano lang cuts WordPress cuts lang siya so balik ta sa mobile view mura gid siya so ato na effects no mobile menu settings so ato ta sa style ah wrapper okay na ko sa wrapper nindot okay naman siya so sa menu item hover okay naman to siya and then sub menu indicator okay naman siya kani hamburger menu so diri gini siya oops ana with sa hamburger menu close toggle kani is sa close toggle mo din
close tag hamburger menu item pwede naman siguro ni siya black lang siya kay so kung sa normal is black lang and then yung background dili cover yung background change na to into blue so ayan so kani pwede na nato rin siyang himuog white o para stand out ang yung color white sa X so alang and then kini ang ato ang pangitaon kung asa rapitan ni hamburger toggle kay murag dili man siya cover and then background anara so pwede na to siyang i-blow pod kana so aratang so nakita na nato so ato ang icon change na to into white bang so so kung satisfied na ka sa changes so pwede na to siya i-publish so lahi ang imuhang format sa imuhang navigation menu sa imong lahi ang imong design or sa imong header sa imong tablet lahi pod ang imong design sa imong header sa mobile version and then sa desktop lahi pod siya so but highly recommended jud nga i-optimize yun na to maayo ang design sa to ang mobile version kasi kasagaran jud ron ang mga tao mas prefer ang ilang device ginagamit is cellphone so lalo na katong kung imong website nag-offer kag mga services or mga local services sa imong lugar so highly recommended jud nga i design for user friendly ang imong website sa mobile version so mao to guys salamat sa pag tanaw sa kong mga video tutorial so see you in the next video tutorial thank you